Bago ka matutong magsulat, kakailanganin munang mabuhay, magmahal, masaktan, mamatay, at muling mabuhay. Bago ka magsulat, kailangan munang mabuhay, yung uri ng pag-iral na ginugulo ng hungkag na gabi at hinihila ng mga umagang ayaw sumiklab. Kailangan mong harapin ang init ng mundong paulit-ulit kang sinusubok. Ang pag-ibig na mas madalas sumugat kaysa humilom. Ang mga paglalapit na nauwi sa paglayo. Ang mga pangakong lumalabig sa pagitan ng dalawang palad na dati ay sabik. Kailangan mong maglakad sa gilid ng sarili mong bangin, maramdaman ang kakapusan ng hininga at ipakulong ang puso sa mga silid na hindi mo na maalala kung paano lumalabas. Sapagat bago maisulat ang kahit na anong katotohanan, dapat mo muna itong makain, malunok at maramdaman ang pagdikit nito sa dingding ng kaluluwa mo. Kailangan mong damhin ang bigat ng pag-iral hanggang sa ang bawat hakbang ay parang pakiusap sa mundo na mistulang hindi ka naririnig. At saka ka mamamatay, hindi nang tuluyan kundi yung pagamatay na dahan-dahang lumulubog sa katahimikan. Ang pagamatay ng dating ikaw na mga ilusyon mong sinubukang mabuhay. Dadaan ka sa pagsuko, sa pag-iyak na walang tunog, sa pagbitaw na parang pinupunit ka mula sa loob. Doon sa gitna ng pagguho, mahiningang hahabol sa'yo, mag-aangat, magpapaalala na minsang nagkatotoo ang sakit. Dahil minsan ang nagkatotoo rin ang pagmamahal at sumuling pagsibol ng tahimik at halos di mapansin. Sa kabubuksan ng kamay mo ang papel, hindi para ikwento ang sarili kundi para isulat ang bakas ng lahat ng ibinayad mong buhay. Sapagkat bago ka makakapagsulat, kailangan mo munang maging buo, mabasag at mabuo muli. At doon magsisimula ang wika ng isang taong tunay na nabuhay. Hindi tinta ang unang dumaloy sa panulat, kundi ang mga luhang natuyo na at ang mga sugat na natutunang magsalita. Bago ang titik, kailangan munang maitaya. Bago ang sining, kailangan munang mabuhay.